Sa pagbisita sa isang lugar, hindi lang ang mga tanawin, o ang mga taong iyong nakikilala, ang tumatatak sa iyong biyahe. Nagiiwan din ng kakaibang alaala at lasa ng kanilang mga pagkain. At nakatutuwa ring matuklasan ang mga kwento sa likod ng masasarap na pagkain na ito. Kaya ngayong araw, this very day, samahan niyo akong libutin na tikman ang Baylen Cavite. Perfect. Ano-ano nga ba ang meron dito sa Baylen? May atsara kami, yung atsara ng bayle. Merong goto, spaghetti, luglog, palsit malabon, dinugaang baboy, dinugaang baka, sopas, arroz caldo, tilbok. Ayun nga kay Nanay Josie, ang tilbok ay gawa sa... Ay dahil siya ay ginawa na may pagmamahal. Tapos pangalawa, ang produkto namin na tilbok ay unang-una na dahil napakasimple ng ingredients kaya nagugustuhan ng mga bumibili. Dahil nga napakahirap gawin, napakasarap naman kainin. Well, they are right, di ba? Ngunit, saan nga ba talaga nagsimula ang salitang Baylen? Ang pangalan ng Baylen para sa bayan sa Cavite na ngayon ay kilala bilang General Emilio Aguinaldo ay nagmula sa Espanya. Ang orihinal na pangalan ng lugar ay inihalin tulad sa isang bayan sa Espanya na tinatawag ding Baylen na matatagpuan sa lalawigan ng Jaén, Andalusia. Noong 1964, pinalitan ang pangalan ng bayan mula Baylen patungong General Emilio Aguinaldo, and guess what? Ito ay bilang parangal para sa unang Pangulo ng Pilipinas at leader ng revolusyon laban sa mga Espanyol, at yan ay si Emilio Aguinaldo. Halina at tuklasin natin ang lasa ng Baylen. Simple, pero matindi. Yan ang Baylen. Hindi lang sa mga sikat na lugar makikita iyan, kundi pati sa kanilang mga pagkain. Isa na riyan ang puto bumbong. Dito sa bayan ng Baylen, sa halagang 25 pesos, meron ka ng puto bumbong, may libre pang tsaa.
sarap. Ate, saan po gawa ito? Yung tsaka. Sa hanggang po, ito pa sa dahil ng ulat. Aside sa puto bongbong, sila din ay nagtitinda ng bagoong, atsara, honey at syempre ang kanilang pinagmamalaking tilbok. Ayun, talagang dinayo pa natin dito ang Baylen para sa kanilang pinakasikat na tilbok. And speaking of tilbok, makakasama natin si Tatay Manyo at saka si Nanay Choleng. So, nandito sila ngayon para turuan tayo kung paano nga ba yung tamang paggawa ng tilbok. So, magandang hapon po, Nanay Choleng. So, nandito ako kasama yung aking team at kami ay may katanungan. Paano po ba ginagawa itong tilbok? Unang-una, maghahanda ng buko, yung hindi masyadong magulang, hindi masyadong mura. Kapag 10 niyog po yung ginamit namin, mga ilang kilo po kaya ng sugar yung kailangan? Mga isang kilo. Mga isang kilo. At saka isang glutinous. Isang glutinous. At ang gatas, pwedeng dagdagan, maging 3. Yan, may kulay na naman ang gatas eh. Mayroon ng ubing gatas pala eh. Maiging panghanda sa birthday, sa binyag, sa piyesta. Ito yung nangungunang pinaka-dessert. Ito pong tilbok. Itong tilbok. So, ang tatanungin natin ng ilan sa ating mga naging kasama dito sa ating paglalakbay. Sino sa inyo yung mahilig sa kakanin? Kami, syempre. Tanungin kaya natin si LD. Bakit? Bakit mahilig ka sa kakanin? Matamis. Nakakabusog. Katulad ng biko, sapin-sapin. Ika nga ni Nanay Choleng, kung gusto mo ng mas masarap na tilbok, abay kailangan mong paglaanan ito ng oras. Dahil ito ay inaabot ng 3 oras o mas hihigit pa. Kapag okay na, abay kumain na! So matapos ang ilang oras, eto na ang ating finished product. So makikita natin at narinig natin kanina na ang pagluluto ni Nanay Choleng ng tilbok ay hindi niya pinag-aralan, kundi ito ay kanyang natutunan sa pamamagitan ng obserbasyon. So ngayon, titikman natin. Yummy! Oh, ano? Kumusta ang tilbok? Siyempre, 10/10. May kasabihan nga tayong, you are what you eat. Dito makikilala natin ang isang tao dahil sa kanyang kinakain. At ang kasabihan na yan ay mukhang naging totoo dito sa Baylen, Cavite. Sa biyahe na ito, nakita ko kung paano nila nilikha ang kanilang pagkain ayon sa kanilang pamumuhay at kapaligiran. Simple, ngunit hindi malilimutang pagkain na may makukulay na kasaysayan. Kaya sa tuwing kakagat kayo ng tilbok, hindi lang ito basta-basta pagkain, ito ay parte ng kultura ng Baylen. Kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Dayuhin na at tikman ang pagkain sa sarap, ang puso'y talagang titibo sa tilbok ng Baylen. Ano pang hinihintay natin? Tara na, mag-ilog na!